Ang hapon ulit mga ka-59. So yung topic po natin ngayon is about po doon sa tanong ng isa nating followers about po doon sa kanyang status na na-promote pa lang siya bilang isang security officer. So ano po yung tanong niya? So ito po yung tanong niya, babasahin po natin para mabigyan natin ng kasagutan yung tanong niya. So ito po yung sabi niya. Sir, good day. Ask ko lang sana kung ano ang libro na pwedeng pag-aralan para mas gumaling. Para mas gumaling pa regarding po sa pag-handle ng personnel and a good leadership command. Interesado po ako lumawak pa ang aking kaalaman bilang isang security officer. Dati po akong playing card. Salamat po, sir. So yung tanong po niya talagang andun yung willingness na matuto. Siyempre, naging officer na siya. Kaya galing sa playing card. So talagang nakikita natin na meron siyang eagerness talaga na matuto. Kasi siyempre from playing guard, umangat siya naging officer. So hindi biro yung kanyang tatahakin. Nag-step na siya. So ano yung dapat gawin? Yun ang hiningi mga, ano daw yung libro na pwede niyang basahin? Siguro sa mga vlog ko na ito niya talagang nagbabasa ako ng mga libro. Kasi isa yun sa mga paraan para higit na mapanatili ang kaalaman po natin. Sabi nga, learning is a continuous process. So, hindi naman dapat agad libro ang ating hanapin. Though makakatulong siya, isang tools din siya na makakatulong. Pero not to the point, iyon talaga yung magiging daan para matuto. Una, dapat number one, pinaka number one na may ituturo ko for my experience po. Para sa akin lang naman, kung sabi talagang tamang-tama. So, ginagamit ko kasi. So, nakita ko naman nagmamaterialize. Which is dapat. Una dapat, you have to know God. Alamin mo, kilalanin mo ba si Lord kung ano ba siya? Kasi kung minsan, kung tayo relihiyoso, minsan napapamali tayo. Naakala natin yung ginagawang tama, yung pala hindi na akma. So, kanya-kanya kasi ng paniniwala. So, tingnan natin kung ano ba talaga si Lord. So, bilang ikaw, kung ano yung relihiyon mo, dapat, iyon yun. Dapat sundan natin. Kasi sabi nga depende kasi sa paniniwala natin. Dapat kasi God is the center of our life. So dapat siya lagi ang una. Ngayon, pag naandun ka na, alam mo na siya, talagang alam mo na yung do's and don'ts, at least madali mo nang ma-handle yung susunod na step. Kasi pag wala po ang Lord sa puso natin, kahit naman sa ang aspeto hindi naman kumumaan na sa Lord, hindi ka na pwedeng magalit. Hindi po totoo yun. Hindi ka na pwede magsalita na para masaktan siya. Basta tama at maayos ang pagsabi mo sa kanya, hayaan mo siyang masaktan kasi kailangan yun. Di ba kasi pag alam natin religious tayo, bakit ganyan, religyoso yan, pero kung magalit, hindi nakakaintindi. Niloloko ka na, magpapaloko ka pa. Dinadaya ka na, magpapadaya. Ano po, ang Lord ayaw na niloloko at dinadaya tayo. Di ba? So, pag ayaw ng Lord, pag ayaw mong gawin sa sarili mo, dinadaya mo yung kapwa mo, di ba ayaw mo? Di mo din gagawin sa sarili mo at huwag ka rin magpapadaya. Hindi sabing mandaya ka, pero huwag ka magpapadaya. Sabihin, kung ayaw mo daya, huwag ka rin mandadaya. Di ba? Kumbaga, ang pag-correct kasi natin, basta't ilalagay sa tama. Di po, kasi minsan iba dyan, nahihiya mag-pray, kasi sa security kami, ako yung officer, dapat ako nag-pray, kailangan lagi, mukhang hindi sundalo, mukhang kala mo hindi kakain ng buhay, mga ganon. Yung hindi po dapat ganon, kailangan nasa akma po lahat. Sobrang open na po tayo ngayon sa mga social media. Alam na natin kung ano yung tama at mali. Dapat po yung utak natin buksan natin. Yun yung number one as an officer. Kailangan marunong tayong mag-observe. Okay? If you know God, alam natin siya. So, susunod po dun is self-reflection. Lalo sa mga bagong officer, nakaangat pa lang, minsan kasi sabi nga ng matatanda, di ba, nalulunod sa isang basong tubig. Ibig sabihin po na maliit na chance pa lang, akala natin ito na yung talagang oportunidad ng buhay. Hindi po, talagang punong-puno ng mga dagok at pagsubok ang kakaharapin na naman natin. Sabi nga, habang tumataas ang iyong posisyon, more responsibility na nakaatang sa iyo. So hindi po yung kayabangan, hindi para gamitin mo yun para ako, entitlement akong officer dito. Hindi po ganun. So dapat ano yung self-reflection. Kasi talagang dadaan ka na ayon sa napakadaming samot-saring magiging problema sa detachment mo. Ngayon, kung hindi mo kayang i-manage kasi dapat kaya natin i-handle ang sarili natin. Kasi kung hindi natin kaya i-handle ang sarili, how much more ng iba? Kaya nga nagsisimula lahat sa sarili yan. Kaya yung iba hindi pa kilala sa hindi handa ang sarili, kumukuha ng opportunity, ang nangyayari, lalong napapariwara sila. Kasi they are not prepared. At tayo namang mga nasa itaas, kung alam natin hindi pa handa yung tao para maging officer, wag muna.
hayaan natin pahinugin muna siya kumbaga sa butas. Ngayon, kung talaga namang akma na assistan natin at tayo naman bilang officer, itong mga tumutulong sa atin not to the point na sila talaga yung magiging way para madala natin. Hindi. Talagang tayo po ang pinakamalaking porsyento kung ba natin datilin bilang officer. Ngayon, pangalawa po doon, kanya self-reflection. Okay, ayusin mo yung sarili mo at doon ka magbasa muna ng mga book sa self-help. Yung paano matutulungan, mag-grow yung sarili mo, paano maunawaan yung mga bagay-bagay, paano mo iintindihin yung mga tao na alam mo namang may problema sa mga pagkilos nila, pananalita nila. Kasi ganyan ang mga guard, marami po na talaga naman kung hindi mo iintindihin talagang baka kung ano yung magawa natin. Di ba kailangan nga tulungan mo na yung sarili natin. So meron ako mga books una na meron. Siyempre, una po, siyempre, dapat meron tayong Bible. You read Bible kung talagang di ba? And then meron din po ako Our Daily Bread. Yan ang mga binabasa ko. Tsaka yan, nagpa-Bible din siyempre. Hindi po pwedeng wala. Yan ang number 1 dapat na meron ka. Ang dami mong books, lahat kung ano, pero Bible wala. Para pag tinake for granted mo, ang tanong po kasi, sino pang nagbigay ng mga kaalaman mo na yan? Sino nagbigay ng position mo na yan? Sino nagbigay ng trabaho mo? Sino nagbigay ng pamilya mo? Di ba? Alam natin ang sagot lahat dyan. So, dapat meron din tayo. Di ba? Okay, yan number 1. Pangalawa po, ito yung mga books na aking iano sa inyo. Pangalawa, yun nga, sabi ko nga sa self-help, di ba? So, meron akong binabasang book sa John Mason about the power of you. Puro sa sarili to and then be yourself sa kanya din po. Mga books po ni John Mason is about po self-help. Paano makakatulong? Napakasarap basahin. Marami tayong matututunan na ito yung susi para lumago ka bilang ikaw na magagamit mo dun sa mga nasasagot mo, sa mga pwede mo. Diba ngayon, kung talagang nag-grow mo na yung sarili mo na yun, kasi ikaw yung pinakaugat ng lahat dyan, saan mo, ikaw yung pundasyon, kumbaga sa building, ikaw ang pundasyon yan sa detachment mo. Ngayon, kung struggle ka, kanting hangin lang, dapa ka, so walang mangyayari dun sa umaasa sa atin. Diba? Kumbaga tayo yung pundasyon, isang bahay kunwari, diba, isang bahay, ikaw ang pundasyon, haligi, dapat matatag ka, humangin, di lahat yung dingding, yung bubong, yung kung ano pa man dyan, nag-iba kasi mahina ang pundasyon. So bilang ikaw patatagin mo ang pundasyon, yun nga yung sinasabi ko din, read yung mga books na makatutulong sa'yo. And then after that, syempre, kasi yung pagiging leadership, kayang-kaya na yan kasi nagsimula ka sa playing guard o kahit hindi, alam mo naman paano mag-handle Pero yun nga yung number 1 tutulong. So susunod syempre, financial. Dapat ang officer marunong sa pananalapi at lagi dapat may pera, hindi gipit. Nagigipit, marunong i-handle, hindi minsan kasi maraming officer nangungutang sa playing guard. So anong nangyayari tuloy? Kakayang-kayanin kayo ng mga gwardiya, mawala kasi nangungutang ka, nabuburaot ka dyan. Sorry sa mga term, pero dapat gamitin natin ng mga layman's term para maintindihan ng lahat. Pangkapilang iasa mo pa sa guard mo. Diba parang, pag ano nang ginawa po natin, lahat inasa natin, ikanting request ng guard mo niyan, hindi po na mapagpahintihan kasi nga, at in return, gagamitin sa iyo yan. Kasi sir, puro lang, yan, pati pansigaro sa amin hinihingi, kasiraan po yung matatanggal ka sa duty. Pwede kang i-petition ng mga guard mo sa ginagawa natin na yan. So, dapat hindi. Kaya nga, dapat marunong tayo sa pananalapi kasi minsan ang officer siya maraming utang doon. Siyempre, hindi makakahindi ang mga guard pag inutangan mo dahil officer kayo, hindi bibigyan sigurado ng duty yan Di ba? Ang utang ka dyan sa mga staff ng building kasi nga, kumbaga sa mga housekeeping, minsan utang ka kasi pag hindi i-report mo, ganito, ganyan. So maraming pwedeng gawin kasi na ikakasama ng officer. So usapang financial, dapat marunong ka din dyan. So kaya ako may mga books ako ni Rich Dad, Poor Dad kasi dito ko talaga nakita yung paano talaga ka pangalagaan mo yung pananalapi mo. Kasi baka tayo nagtatrabaho dahil para magkapera, para makatulong sa pamilya. Tapos ayaw mo pag-usapan yung pala, dapat aralin po natin. So ano pa yung meron akong mga books about sa pananalapi, Science of Getting Rich. Meron po akong books yan, binabasa ko yan. And then meron din po akong books ni Bo Sanchez. Imagine mo si Bo Sanchez po, preacher po ito. Pero sa pananalapi, nag-aano din siya, yan the abundance formula. Kasi dapat ang anak ng Diyos, maraming pera. Kasi ang pera kay Lord yan, hindi yan kasamaan. Kasi iba pag pera pinag-usapan, magiging masama. Subukan mo wala kang pera, sino magiging masama? Ang magiging masama lang ang pera, depende nga lagi kung sinasabi dun sa humahawak. Kung marami kang pera, itulong mo yan, lagay mo sa kabutihan yan, o di pagpapalain ka ng husto. Sino ba gumawa ng pera? Hindi naman ang demonyo ang gumawa niyan. Sabi nga, ang demonyo ay nagrarab lang yan, nag-steal, and then they kill. Pero ang Lord, siya lahat na nag-create. So ang pera, created by God yan. Diba? O, abundance formula. Meron din po kay Bo Sanchez about sa how good people like you can become rich. So marami siyang books about financial and then about din sa Word of God. Kailangan magkasama kasi ang pera at
ang salita nito. Kasi kailangan paano ka makakatulong, makakapag-feeding program pag wala kang pera? Di ba? O ang lahat ba ng mga relihiyon hindi kailangan ng pera? So, kaya nga tayo nagbibigay ng mga tithes para makatulong din dun sa mga gagawing project ng ating mga religion kung saan tayo nakaano. So, kailangan po yun. Diba? So, next, ano pa po ba yung mga binabasa ko about sa mga kay Sir Chinkitan? Ayan, may Ipon Diary, Diary of Pulubi, and then may Negosyo Diary, and ito, may Budget Diary. So, kailangan nyo kasi dapat marunong ka rin mag-budget. Kaya may set po ako na nabili sa kanya, binabasa ko po yan. At ang ganda-ganda po, ang dami nating matututunan. Gumastos ka man, pero yung kaalaman na nakuha mo, sobra pa doon sa binili mo. Diba? Kasi natuto ka nag-grow. Yun ang mahalaga. Okay? So, pag marunong ka na po dyan sa lahat about doon sa yan, sa mga na-books natin na yan, baka nanonood sa mga financial. Tsaka, anihin mo yung mga kaalaman pa sa mga bagay-bagay na paano mo intindihin mga tao. Meron din akong books ni The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Maganda rin po kasi ito. And then, ito po, The 7 Habits of Highly Effective People. Yan po yung mga binabasa natin. Meron pang iba, pero ito lang po yung mga iba na mostly makakatulong, lalo na nag-i-start ka as an officer. Especially yung self-help po, mag-aralan natin, may basahin natin. Okay, pangatlo po natin, tapos na natin, Know Why God, and then self-reflection, pagbasa, palagay mo yung sarili mo. And then, pag-prepare ka na doon, of course, observe mo na yung mga tao mo. Dapat, lagi mong tingnan yung welfare nila. Ano ba yung makakatulong sa mga tao? Paano ba sila i-handle? Kasi iba-iba po yan Excuse me. Meron niya mga laging problemado. Siguro may mabigat na problema yung tao. Kausapin natin. Kasi sila yung mag-handle ng trabaho tapos struggle sila. Paano na? Diba? Baka mamaya, walang-wala talaga. Wala na palang pananghalian yan. Wala na panghapunan. Walang pamasahe, nag-iisip. Tanungin natin. Kaibigan or sir, bakit? Ang problema yata, anong problema? Yan bang ganito? Kailangan kausapin natin sila. Kailangan abutin natin sila. Huwag yun tayong aabutin kasi pag officer na talaga naman. Hindi na ako pwedeng lapitan, hindi na pwede. Anong ginakailangan mo? Dapat hindi tayo yung aabot sa kanila. Like what Jesus did for us. Despite nagad na siya, anong ginawa niya? Bumaba siya, inabot niya tayo. Kasi kung tayong aabot sa kanya, hindi natin maaabutin. Ganon din tayo. Aabutin tayo ng mga officer ka na, aabutin tayo ng mga pink card, hindi tayo maabot niya. Kailangan step backward. Kasi naka-step forward. Kung step forward ka naman, dilalayo ka, abutin mo sila. Ano yung problema? Ano yung kailangan? Ano yung maitutulong mo? Mahina ka sa paggawa ng report, tutulungan nila. So pag nakita kasi ng mga tao natin yan, yung ating malasakit, yan, magandang term po yun yung malasakit natin sa kanila, sigurado tatagal yung tao sa atin. May inis, magagalit, may tampo, given naman po yan pero yung talagang alisan kagad. Pag ang tao mo tumatagal ng taon sa iyo, ibig sabihin, you are a good leader. Pero kung gusto mo lagi tanggalin, alisin mo, ganito, hindi ko alang credit po yung gano'n na gusto mo tanggalin. Unless na lang talagang ginawa mo na yung lahat, hindi pa rin nagpatingin. Sobrang pasaway na. Nagiging habitual na yung ginagawa. And that's the time. Pero yung ilang nagkamali lang, hindi mo binigyan ng chance. Always give them a chance. Huwag nating hahayaan po. Diba? Okay? So, pag alam na po natin yan, na-observe natin, alam natin yung gagawin, and then, that's the time na aralin mo naman about the security industry. Ano ba yung mga trabaho ng isang officer? Diba? Kasi kung unahin mong aralin ang trabaho ng officer, hindi ka pa handa bilang ikaw, mahina ang pundasyon mo. Struggle po yan. Baka ang worst po niyan, ikaw ang mawala sa detachment. Maraming ganyan. Marami rin ako napunta mga detachment na yung mga pinalitan ko, ilang buwan lang napalitan. Ilang buwan lang napalitan. Ilang buwan lang napalitan. Meron pa akong direction na hawakan nung pagdating ko, ilang officer na magmula nung na-assign ako doon, naka-anim na yata or 7 na napalitan na officer. Mga buwan lang bago sila palitan. Ako naman Diyos ako, umabot na ng magpa 5 years. Diba? Kasi kung taon na hinandle mo yan, kumbaga, proven na. Hindi natin iyayabang po yun. Nagtatrabaho ka ng tao. Although di naman perfect, pero syempre, alam mo kung ano yung trabaho as an officer. Dapat ang tingnan natin doon po is yung ikabubuti na tao. Kasi lahat ng mangyayari sa detachment natin dyan, yung tayo sa atin po magre-reflect lahat yan. Papalpak mo yan, nagkagulo-gulo sa'yo. Kaya gumawa po tayo ng para.
Huwag nating hayaan ay, sige kung magulo, di magulo, wag po kasi sa ating magre-reflect yan as an officer. Kailangan i-maintain pa rin natin yung SOP, yung Standard Operating Procedure. Ano po? So ngayon, kung naalam mo na yun, dapat yung mga basic alam natin. Di ba, 11 General Orders, dapat memorize mo yan as an officer ka na. Code of Ethics, Code of Conduct na pag-aaralan natin. Siyempre, security card script, and then yung mga iba pang seminar, and then attend na po ng mga seminar. At pag nakuha po natin lahat ito, sigurado po, you are an effective security officer. At lagi natin dapat tinitingnan, lagi kong sinasabi po sa mga officer yan, always look for the welfare of your men. Tingnan nyo yung ikabubuti nila. Kahit naiinis ka, nagagalit ka, kumbaga parang ang mga anak mo yan ikaw pa rin ang sandigan ng mga yan. Kaya ngayon pag-inis ba ang mga magulang natin sa nagagalisan, pero hindi na tayo pwedeng talikuran dahil magulang natin, anak nila tayo di ba? O, hindi tayo din isipin natin habang nasa trabaho tayo mag-a-assist dyan, tayo mag-aalaga dyan, tayo mag-a-handle dyan, responsibility natin yan. So bakit mo aawayin yung guard mo? Bakit papabayaan mo yan? Di sa'yo lahat nag-reflect yan. Bakit ayaw mong turuan? Samantala pag natuto, hindi ka na mahihirapan, pakawalan mo yan dyan, magaling yan. Kaya ako talaga eager ako na matuto yung mga tao kasi wala nung kahirap-hirap. Andito man ako, andyan sila sa duty. At least nakikita ko tama, narinintindihan ko yung trabaho nila, alam nila kasi naturuan ko sila ng tama. So ganun lang po, always aim the good for your men. Pahalagahan po natin yun at sigurado po ang balik niyan magiging maayos at matagumpay po yung mga duties and responsibilities na naibibigay natin sa ating client, including the agency, of course, and then sa atin syempre bilang mga nagtatrabaho. So maraming pong salamat. I hope po nasagot ko yung tanong ni Sir dun sa nag-question sa atin at nakatulong din po ito sa mga followers natin. Ingat po palagi, especially mga security person na naka-duty, mga officer po, ingatan po natin at pahalagahan yung mga tao natin nang sa ganun po patuloy po mamayagpag yung trabaho nila at maging matagumpay po tayo sa hamon ng ating buhay. And God bless po sa atin.